Nagsisimula ang palabas sa mga inabandonang bata na pinalaki ng isang lihim na organisasyon. Ang mga batang iyon ay sinanay upang maging profesional na hitmen na walang awa. Kapag karapat-dapat sila na maging hitmen, kinakalbo sila at nilalagyan ng mga tato sa anyo ng mga barcode sa likod mismo ng kanilang ulo. Bukod dito, ang kanilang mga pangalan ay tatanggalin din sa database ng bansa upang hindi na sila ma-detect. Makalipas ang ilang taon ay isa sa mga lalaking sinanay ay nagtagumpay na maging hitman na may success rate na 100%. Siya ay kilala bilang Agent 47, gayunpaman, tinatawag din siyang hitman. Noong araw na iyon si Hitman ay nagsasagawa ng isang mahalagang misyon sa Russia. Sa kanyang silid sa hotel nakipag-ugnayan si Hitman sa isang tagapamagitan na admin na kumonekta sa kliyente. Dito nabunyag na ang misyon ay dapat niyang gawin ay ang patayin ang Pangulo ng Russia. Inaangkin ng kliyente na ang Pangulo ay pinaghihinalaang may ilegal na pangangalakal ng armas at sakop ang negosyong prostitusyon na pag-aari ng kanyang kapatid. Noong umagang iyon ang Pangulo ng Russia ay pumunta sa palasyo ng Estado gaya ng nakagawian. At bago pumasok sa gusali ay sinagot niya ang ilang katanungan mula sa mga mamamahayag na naghihintay sa kanya. Ngunit biglang may nangyari na ikinagulat ng lahat na nandoon. Matapos ang misyon ay pumunta agad si Hitman sa istasyon para umalis ng Russia, ngunit nagkaroon siya ng problema dahil nakita siya ng isang babae. Ang masama pa ay papunta na sa Russia ang Interpol para arestuhin siya. Dahil ayaw niyang mahuli, agad na tinanong ni Hitman ang pagkakakilanlan ng witness at hindi nagtagal ay sinabi na sa kanya ng admin na Nika ang pangalan ng babae na may tato na dragon sa pisngi. Sa kasamaang palad noong gusto ni Hitman na makipagkita kay Nika. May isa pang hitman na sinubukan siyang pigilan. Ang assassin na ito ay kinuha ng Russian Intelligence Agency at nagmula sa parehong organisasyon ni Hitman. Ngunit buti na lang nakaiwas si Hitman sa lahat ng pag-atake. Sa kabilang banda ay isang agent ng Interpol na si Mike na kakarating lang sa Russia. Nakakuha siya ng trabaho para hulihin si Hitman na pinaghihinalaang foreign citizen. Nakakuha din siya ng impormasyon na nagtatago si Hitman sa isang hotel. Pagdating sa lokasyon ay agad na nakipagtulungan si Mike sa lokal na pulis. Ngunit isang Russian special agent na si Yuri ay hindi sang-ayon sa pagdating ng Interpol lalo na't nangyari ang kaso sa Russia. Kaya't sa gusto o hindi ay kinailangan ni Mike na umatras sa kasong ito. Kasabay nito ay nakakuha ng impormasyon si Hitman sa admin na buhay pa ang presidente ng Russia. Ibig sabihin ay hindi siya babayaran dahil hindi pa namamatay ang target. Natarante si Hitman sa balitang ito kahit na malinaw na binaril niya ito sa ulo. Pagkatapos ay naghinala siyang may mali sa misyong ito. Hindi nagtagal ay ipinaalam sa kanya ng admin na ang kanyang lokasyon ay nalaman na ng Russian police. Kaya nang walang pag-aalinlangan ay agad na nag-activate si Hitman ng isang trap bomb sa kanyang silid saka siya naglakad palayo bitbit ang kanyang 2 baril. At sinimulang tapusin ang lahat ng mga special forces na hamarang sa kanya. Habang si Mike at ang kanyang kasama ay kakapasok lang sa hotel ay napatingin silang dalawa. Nag-aalala dahil napatay ni Hitman ang lahat ng Russian special forces. Matapos maglakad siya sa koridor ay sa wakas ay napigilan ni Mike si Hitman. Ngunit bilang isang mahusay na hitman ay nagawa siyang linlanggan ni Hitman, nagpa siya si Mike at ang kanyang partner na hanapin ang silid ni Hitman. Ngunit sa kasamaang palad ay nawasak na ang lahat ng gamit niya para walang makakita ng kahit na anong pahiwatig. Gayunpaman si Mike ay may nakitang malita na naglalaman ng mga tapang device. Hindi nagtagal dumating din si Yuri at ang kanyang mga tauhan sa kwarto. Mukhang naiinis siya dahil ang Interpol ay namagitan sa kasong ito at syempre naghinala si Mike sa kanilang motibo. At nagtataka kung bakit gustong hawakan ng mga agent ng Russia ang kasong ito nang walang tulong mula sa Interpol. Lumabas na naghinala si Yuri na si Hitman ay bahagi ng CIA na ipinadala ng Amerika upang patayin ang presidente. Sa kabilang banda ay dumating si Hitman sa lugar ni Nika at agad na kinidnap siya at pagkatapos ay dinala siya nito sa isang tahimik na lugar. Binantaang papatayin siya kung hindi siya magsasabi ng totoo. Dahil natatakot si Nika, at ipinaliwanag niya na ang presidente ay may kambal na kapatid na sobrang nahuhumaling sa kapangyarihan at madalas gumawa ng krimen. Ang kambal ng presidente ay si Sam. Sinabi rin niya na siya ang may bahay ni Sam. Ngunit palagi siyang pinapahirapan at inaabuso. Isang araw tumanggi ang presidente na makisali sa ilegal na negosyo ni Sam, kaya nagpa siya si Sam na tapusin ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagkuha ng hitman at pagkatapos nito ay papalitan na niya ang kanyang kapatid bilang presidente. Napagtanto ni Hitman na ang kanyang kliyente ay si Sam. Samantala sa istasyon ng pulisya ng Russia si Mike ay humingi ng impormasyon tungkol sa plano ng lungsod. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng isang hepe ng pulisya na ang lahat ng mga ruta ng transportasyon ay mahigpit na binabantayan. Gayunpaman ang mga linya ng tren sa loob ng city ay hindi binabantayan. Dahil dito naisip ni Mike na si Hitman ay dadaan sa train station. Gayunpaman napagtanto ni Hitman na nandoon din si Mike, kaya sinabihan niya si Nika na maghiwalay sila.
Pagkatapos ay nagbalat kayo siya bilang isang train officer habang naghahanap ng paraan para makatakas. Ngunit sa kasamaang palad ay may isang assassin na humahabol sa kanya. Dahil doon ay sinubukan siyang dayain ni Hitman at nang mawalan ng bantay ang assassin ay agad siyang pinatumba ni Hitman. Matapos niyang tapusin ang assassin, si Hitman na nakita niya ang tatlong tao na may dalang baril. Nakaramdam ng pananakot, desidido siyang hanapin at tapusin silang lahat. Ngunit lumabas na ang tatlong taong iyon ay tinanggap ng mga assassin mula sa kanyang organisasyon na kinuha ni Sam. Bilang Hitman na may mga prinsipyo, hinamon sila ni Hitman na lumaban ng patas. Pagkatapos ay pinalitan nila ang baril ng espada at naganap ang isang laban. Matapos silang tapusin ni Hitman, pumunta si Hitman kay Nika na nagtatago, pero nandoon din si Mike at ang kanyang partner, kaya napilitan si Hitman na barilin sila. Gusto talaga ni Hitman na tapusin itong Interpol agent, pero hinikayat siya ni Nika na hayaang mabuhay si Mike lalo na't hindi naman siya masamang tao. Hindi nagtagal ay dumating ang medical team at isang ambulansya sa istasyon para magbigay ng tulong kay Mike at sa kanyang partner. Buti na lang at hindi masyadong nasaktan si Mike. Ilang sandali pa ay bumalik si Yuri kay Mike at binigyang diin na hindi na dapat makialam muli ang Interpol sa misyon na mahuli si Hitman. Nang marinig ito, ngumiti lang si Mike habang tinatapik ang balikat ng Russian agent. Ginawa niya iyon para ilagay ang listening device kay Yuri. Pagkatapos noon ay pumunta si Mike at ang kasamahan nito sa opisina ng mga agent ng Russia. Habang nakikinig sa bawat pag-uusap ni Yuri, dito sa wakas ay nalaman nilang nakikipagtulungan ang agent kay Sam, ang kakambal na presidente. Bukod sa narinig din ni Mike, sinadya ni Sam ang pagkuha ng mga assassin mula sa parehong organisasyong Hitman para magkapatayan sila. Sa ganoong paraan walang makakapihil sa kanya na maging presidente ng Russia. Ginawa niya ang lahat ng ito para protektahan ang negosyo ng armas ng kanyang bunsong kapatid. Dumating ang tao ni Yuri sa sasakyan ni Mike at pinilit itong bumalik sa England. Sa kabilang banda ay nasa liblib na lugar sina Hitman at Nika upang pansamantalang magtago. Sa lugar na iyon si Hitman ay mukhang galit na galit. Dahil sa insidente sa istasyon, nang pagbawalan siya ni Nika na patayin si Mike. Bilang isang assassin si Hitman ay naramdaman na nilabag niya ang kanyang sariling mga prinsipyo. Para ayusin ang kanyang pagkakamali ay kailangan niyang tapusin si Nika. Subalit biglang naawa si Hitman dahil ang babaeng ito ay naabuso at madalas pang ang pinahirapan ni Sam. Pagkatapos noon ay nagbigay si Nika ng mahalagang impormasyon tungkol sa bunsong kapatid ni Sam. Sinabi ni Nika na target din siya ng CIA ngunit siya ay buhay pa rin hanggang ngayon dahil protektado siya ng Russia. Nang marinig ito si Hitman na nilayo na isangkat ang CIA lalo na sa paghuhukay ng impormasyon tungkol sa ilegal na negosyo ng kapatid ni Sam. Nang gabing iyon ay sinabihan ni Hitman si Nika na makipagkita sa agent ng CIA. Si Hitman ay sadyang hindi makipagkita ng personal sa agent dahil maaari itong magbigay ng hinala. Pinili niyang mag-monitor ng malayuan para masigurado na ligtas si Nika. Pagkatapos ay nagsalita siya sa telepono at nagyaya sa agent na makipagtulungan. Ang punto ay tutulungan ni Hitman ang CIA na tapusin ang target kung handa ang agent na magbigay ng wastong impormasyon. Nagkasundo silang dalawa, pagkatapos noon sinabi ng agent ng CIA kay Hitman na makikipagkita ang target sa isang mafia mula sa Germany sa Istanbul. Dumating sina Hitman at Nika sa location. Bago simulan ang kanyang misyon, nalaman ni Hitman ang lahat tungkol sa German mafia. Dahil plano niyang mag-undercover lalo na't hindi pa nakikilala ng target ang taong ito. Bukod sa pag-aaral ng pagkakakilanlan ng mafia, sinuri rin ni Hitman ang lahat ng mga lokasyong bibisitahin ng mafia. Noong gabing iyon ay nagyaya si Hitman kay Nika na maghapunan sa isang restaurant habang sinusubaybayan ang target ng kanyang operasyon. Sadyang nilagyan ng gamot ni Hitman ang inumin ng mafia. Nang ang target ay sumusuka sa inidoro ay agad na sinimulan ni Hitman ang kanyang mga aksyon ng malupit. Pagkatapos noon ay pumunta si Hitman upang makipagkita kay Nika. Ngunit sa kasamaang palad ay lasing na at tinutokso siya ng tuluyan. Nang hindi nagsasayang ng anumang oras na pumunta si Hitman sa nightclub kung saan makikipagkita ang target na si Audrey sa mafia. Pagdating sa location si Audrey ay parang hindi naniniwala kay Hitman. Pero sinabi sa kanya ng isa sa mga tauhan ni Audrey na hindi kalbo ang totoong mafia. Dahil doon ay nagalit ng husto si Audrey at isang laban ang naganap. Nung naghihingalo na si Audrey ay agad siyang pinatay ni Hitman at ginawa niya yon para magpakita si Sam. Sa kabilang banda si Mike at ang kasamahan niya ay nasa Interpol headquarters. Kahit na pinatalsik na sila sa Russia ay iniimbestigahan pa nila ang kaso. Dito silang dalawa nagkolekta ng mga larawan ng presidente ng Russia at pagkatapos ay may nakita silang kakaiba. Kung saan may dalawang larawang kuha sa iisang petsa na lalong nagpakumbinsi kay Mike na may kambal ang Pangulo. Samantalang si Yuri ay naatasan na itago ang sikretong ito kay Mike sa kamuling tiningnan ang malita ni Hitman upang hanapin ang kanyang mga bakas. Ngunit wala siyang nakita maliban sa isang susi sa hugis ng krus.
Dahil sa kakaibang hugis nito naisip niya kung ano nga ba ang bagay na ito. Hindi nagtagal matapos marinig ni Mike ang tungkol sa pagkamatay ni Audrey at syempre humingi siya ng pahintulot sa kanyang mga nakatataas na bumalik sa Russia para mahuli niya si Hitman. Ngunit sa kasamaang palad ay sinabihan siya na itigil ang investigasyon dahil maaaring banta ng Russia ang seguridad ng mga bansa sa Europe. Kahit na pinagbawalan na siyang magsagawa ng investigasyon, ipagpapatuloy pa rin ni Mike ang kanyang paghahanap. Bukod dito sinadya rin niyang pumunta sa libing ni Audrey dahil tiyak na nandoon si Hitman. Sa kabilang banda si Hitman ay nasa tren patungo sa Istanbul, hindi na siya makapaghintay na tapusin si Sam upang ang kanyang misyon ay maituturing na matagumpay. Hindi lamang doon, gusto rin niyang ipaghiganti si Nika na noon pa man pinahirapan ni Sam. Si Hitman ay hindi namalaya na bumalik na pala ang kanyang konsensya na parang normal na tao. Simula nang makilala niya si Nika ay gumalaw ang kanyang puso at naging mas tao na siya. Saka sinabihan si Nika na lumayo sa abot ng kanyang makakaya, upang hindi siya mahanap ng mga alipors ni Sam. Pero bago humiwalay ay nagtanong si Nika tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Hitman para makilala niya ulit si Hitman. Sinabi niya na ang kanyang palayaw ay si Agent 47. Sabay nakipagkita si Yuri kay Sam para pag-usapan ang tungkol kay Hitman, na nagsisimula ng magbanta sa kanilang buhay. Alam na ang Hitman na ito ay labis na nagalit kay Yuri. Dahil sa kabiguan niyang patayin si Hitman, kahit na siya ay kumuha ng 4 na Hitman ng sabay-sabay. Binigyan ni Sam si Yuri ng huling pagkakataon na kailangan niyang kumuha ng isa pang assassin para patayin si Hitman sa libing ni Audrey. Nang gabing iyon nang asikasuhin ng Russian agent ang funeral files ni Audrey ay biglang nawalan ng kuryente sa opisina niya at may umatake sa kanya. Hindi nagtagal ay nagising si Yuri at nakatali siya sa isang tub. Pinilit ni Hitman si Yuri na baguhin ang target para sa hired assassin. Nais ni Hitman na ng assassin ay babarilan si Sam sa eksaktong 2:30 PM sa simbahan kung saan ginaganap ang libing ni Audrey. Kung ayaw sumunod ni Yuri ay makuryente siya hanggang sa mamatay siya. Samantalang bago dumating si Sam sa libing, si Mike na naunang dumating ay medyo nagulat ang mga gwardya doon. Tila nagtalaga si Sam ng mga gwardya upang bantayan ng napakahigpit ang lugar. Hindi nagtagal ay dumating si Sam at sinimulan ang kanyang talumpati sa libing gamit ang pagkakakilanlan ng Pangulo. Kasabay nito ang pag-aalala ni Yuri dahil binigyan lang siya ni Hitman ng 12 minuto upang tuparin ang kanyang mga utos. Dahil ayaw niyang mamatay ng katawa-tawa. Sa wakas ay sinunod ni Yuri ang utos ni Hitman at nakipag-ugnayan sa kanyang upahang assassin para barilin si Sam. Ito ang nangyari ay agad na nilock ng mga gwardya ang lahat ng pasukan at labasan at pagkatapos ay dinala si Sam sa ibang lugar. Ngunit lumabas na si Hitman ay nagbalat kayo bilang isa sa mga gwardya kaya naman siya ay agad na pinatay silang lahat. Si Hitman pagkatapos ay kinaladkad si Sam sa isang silid ng bishop. Ngunit sa kasamaang palad ay inatake si Hitman ng isa pang assassin. Habang si Mike naman ay may naramdamang kakaibang pangyayari. Dahil sigurado siyang hindi style ni Hitman ang pamamaril. Naalala niya ang cross key na nakita niya sa malita ni Hitman. Matapos magtanong sa isang pari na nalaman na rin ni Mike kung nasaan si Hitman at ang susi pala nito ay para mabuksan ang kwarto ng bishop. Hindi nagdalawang isip si Mike at dumiretso sa kwartong tinutukoy ng pari. Sa kabilang banda, natalo lang ni Hitman ang assassin at tatapusin na sana si Sam, pero bago gawin iyon ay pinahirapan muna siya. At syempre hindi niya hahayaang mamatay si Sam nang hindi niya namamalayan ang kanyang mga kasalanan. Ngunit dahil natatakot si Sam na mamatay ay inalok niya si Hitman ng isang ligtas at komportableng buhay. Gayunpaman tinanggihan ni Hitman ang lahat ng mga alok at agad na tinapos si Sam ng walang awa. Sa kasamaang palad si Mike at ang kanyang grupo ay nagawang salakayin si Hitman mula sa labas at sumuko siya ng walang laban. Pagkatapos ay inaresto at isinakay sa isang kotse, ngunit habang nasa daan ang sasakyan ay naharangan ng mga agent ng CIA na nakipagtulungan kay Hitman. Sinubukan nilang hulihin ang mga opisyal ng Interpol nang walang bantay upang si Hitman ay makatakas. Pagkalipas ng ilang buwan, pumunta si Hitman sa lugar ni Mike, doon ipinaliwanag niya na siya ay mula sa isang organisasyon na palaging nagre-recruit ng inabandonang mga bata na maging Hitman. Dahil nakonsensya si Hitman sa kabiguan ng misyon ng Interpol. Sa wakas ay naklone ni Hitman ang kanyang sarili at pagkatapos noon ay pinatay niya ang kanyang clone sa bahay ni Mike para hindi na siya kailangang habulin ng agent ng Interpol. Nagpasya si Hitman na maging tagapagtanggol ni Nika mula sa malayo, dito siya ay naging mas tao. Dito nagtatapos ang palabas, salamat sa panonood kaibigan.